Ikinuwento ni Mason Petitz na plano sana niyang maging abogado, ngunit tumigil siya sa law school matapos lamang ang 1 taon upang sumali sa army dahil ayaw niyang mamuhay ng karaniwan at walang hamon. Dahil mahusay ang kanyang ipinakita sa pagsasanay at napili siya para sa Special Forces, doon niya nakilala at minahal ang kanyang magiging asawa na si Jenny, at kalaunan ay nagkaroon sila ng anak na si Casey. Ngunit sa isang misyon sa Paldonia, South America, upang patayin ang diktador na si Juan Venegas, napatay ang buong koponan ni Mason at siya mismo ay malubhang nasugatan, dahilan upang siya'y umuwi at muling simulan ang kanyang karera sa abogasya. Makaraan ang ilang taon, natigil sa nakasanayang buhay sa suburb sina Mason at Jenny. Dumalaw kay Mason ang dati niyang boss na si Sebastian Earle, na ngayon ay namumuno sa isang pribadong security firm. Inalok ni Sebastian si Mason ng trabaho bilang tagapagbantay ng isang mamamahayag na bibiyahe patungong Paldonia upang kapanayamin si Venegas. Nag-aatubili si Mason dahil sinisisi niya si Venegas sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Gayunman, nakumbinsi siya ni Sebastian na tanggapin ito kapalit ng bayad na $20,000. Gumawa ng pagsasaliksik si Mason tungkol kay Claire Wellington, isang award-winning na mamamahayag na nawalan ng kredibilidad dahil sa isang iskandalo sa maling pagsusuri ng katotohanan. Nagkaroon ng pagtatalo sina Jenny at Mason, at pumayag si Mason na umalis muna sa kanilang bahay. Lalong nagalit si Jenny nang malaman niyang sasama si Mason sa misyon at isusugal ang kanyang buhay, ngunit ipinilit pa rin ni Mason ang pag-alis. Nakilala ni Mason si Claire at sabay silang lumipad papuntang Paldonia. Ipinaliwanag ni Claire na hindi pa kailanman pumayag si Venegas sa isang panayam, kaya ito ang pagkakataon niya upang muling maibangon ang kanyang karera. Sinalubong ni Venegas sina Claire at Mason sa paliparan gamit ang marangyang motorcade. Sa kanilang pag-uusap, agad na nakabuo ng koneksyon sina Claire at Venegas nang mabanggit si Ellie, dating kaklase at matalik na kaibigan ni Claire sa kolehiyo, na siyang nagpakilala sa kanila noon. Ipinahayag ni Venegas ang kanyang pagmamalaki sa sariling bayan, ipininta niya ito bilang isang bansang puno ng potensyal at kagandahan. Ngunit habang tinatahak nila ang lansangan ng kabisera, kapansin-pansin ang malamig na tingin at kawalan ng respeto ng mga mamamayan sa kanilang lider. Habang naglalakbay patungo sa malawak at mahigpit na binabantayang hasyenda ni Venegas, biglang sinalakay ng mga armadong militante ang kanilang konvoy. Sunod-sunod na sumabog ang bala at granada, at sa loob lamang ng ilang minuto, halos lahat ng tauhan sa seguridad ni Venegas ay napatay. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Mason, gamit ang kanyang karanasan bilang sundalo. Isa-isa niyang pinatahimik ang mga umaatake hanggang sa tuluyang magapi ang grupo ng mga rebeldeng iyon. Lubos ang pasasalamat ni Venegas kay Mason, at ipinaliwanag niya kay Claire na ang insidente ay hindi lamang isang pangkaraniwang pag-atake. Ito raw ay isang tangkang kudeta laban sa kanyang pamahalaan. Para kay Mason, malinaw ang mensahe, delikado ang manatili sa bansa. Nais niyang umalis kaagad upang iligtas ang sarili at si Claire mula sa mas malaking panganib. Ngunit mariin ang pagtutol ni Claire, para sa kanya, ang nangyari ay higit pang dahilan upang manatili. Naniniwala siyang naroon ang istoryang magbabalik ng kanyang kredibilidad bilang mamamahayag, at hindi niya hahayaang palampasin ang pagkakataong mailantad sa buong mundo ang katotohanang nagaganap sa ilalim ng pamumuno ni Venegas. Si Colonel John Coehorst ay nakatanggap ng tawag na nagsasabing lahat ng kanyang mga tauhan ay patay na. Samantala, sina Mason, Claire, at Venegas ay nagpupumilit makatawid sa masukal na gubat. Habang naglalakad, agad dumawag si Mason kay Sebastian upang humingi ng karagdagang suporta. Pinayuhan siya nito na pumunta sa isang maluwang na bahagi ng kagubatan kung saan nakatakda ang kanilang pagsundo. Samantala, nakahanap ng pagkakataon si Venegas upang kontakin ang kanyang pamangkin na si George Vasquez. Sa kanilang pag-uusap, tumambad ang mapait na katotohanan, si George mismo ang nasa likod ng tangkang pagpatay. Ibig nitong maagaw ang kapangyarihan at tuluyang kamtin ang pagkapangulo, kahit kapalit nito ang dugo ng kanyang sariling tiyo. Nagpumilit si Mason na lisanin nila agad ang lugar kasama si Claire. Ngunit hindi maitago ng dalaga ang pagkadismaya. Para sa kanya, ang interview at kwento ni Venegas ay isang pambihirang pagkakataon na maaaring muling bumuhay sa kanyang karera bilang mamamahayag. Gayunman, mas pinili ni Mason ang kanilang kaligtasan kaysa anumang ambisyon.
Habang hinihintay ang kanilang pagsagip, bigla silang sinalakay ng mga bayarang sundalo. Walang nagawa sina Mason at Claire kundi ang tumakbo ng habol sa gitna ng kakahuyan. Isa-isa, pinabagsak ni Mason ang karamihan sa mga umaatake gamit ang kanyang kasanayan at lakas, ngunit patuloy pa rin ang panganib. Sa pinakadelikadong sandali, ng isang armadong kalaban ang handa ng wakasan sila, muling sumulpot si Venegas at iniligtas ang dalawa mula sa tiyak na kamatayan. Nagkita sina George at Coihorst upang pag-usapan ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Coihorst na nabigo ang kanyang mga kliyente dahil hindi pa rin napatay si Venegas at binalaan niyang papatayin si George kung hindi matatapos ang trabaho. Samantala, sinabi ni Mason kay Claire na iyon na ang huli niyang misyon dahil sa kanyang edad. Ibinahagi rin niya na hiwalay na siya sa kanyang asawa at nadidismaya siya sa naging takbo ng kanyang buhay bilang abogado. Dinala ni Venegas sina Mason at Claire sa maliit na baryo kung saan siya lumaki at doon ay kitang-kita ang paghanga at respeto ng mga taga-roon sa kanya. Habang naroon, nagsagawa si Claire ng isang panayam kay Venegas at kinuhanan ito ng video. Sa panayam, inamin ni Venegas na matagal nang may mga makapangyarihang puwersa mula sa labas ng bansa na sumusuporta sa kanyang pamumuno. Ngunit ang tunay na hangarin ng mga banyagang ito ay pagsamantalahan ang likas na yamang metal ng Paldonia. Hindi rin sila natuwa nang magsimulang ipakita ni Venegas ang kanyang matibay na kagustuhan na palayain ang bansa mula sa impluwensya ng dayuhan at unahin ang kapakanan ng mga Paldonian kaysa sa interes ng mga banyaga. Sa kanilang pagtuloy sa gabi, nagtangkang lumapit si Claire kay Mason sa kanilang silid at nagpakita ng paghanga, ngunit tinanggihan ni Mason ang kanyang paglalapit. Sa halip, agad niyang tinawagan si Sebastian upang mas maintindihan ang totoong sitwasyon. Doon niya nalaman ang nakagugulat na katotohanan, ang tunay na misyon niya ay hindi lamang para magbigay proteksyon, kundi para patayin mismo si Venegas. Gayunman, binago ni George ang orihinal na plano na nagdulot ng kalituhan. Ipinaliwanag naman ni Sebastian na ang mga South African, sa pamumuno ni Colonel John Coihorst, ang may kagustuhang kontrolin ang likas na yaman ng Paldonia, dahilan kung bakit napakadelikado ng sitwasyon ni Mason at Claire. Dumating si Coihorst at ang kanyang mga tauhan sa baryo, kaya napilitang tumakas sina Mason, Claire, at Venegas sakay ng kabayo. Habang hinahabol sila, nakatakas sina Mason at Venegas ngunit nahuli si Claire. Ibinunyag ni Venegas kay Mason na alam niya ang plano ni George na ipapatay siya, gayon din ang dating misyon ng hukbo ni Mason ilang taon na ang nakalipas. Ngunit nilinaw niya na hindi ang mga tauhan niya ang pumatay sa mga kasama ni Mason, kundi dahil sa friendly fire mula sa mga naglalabang kontratista. Inamin din ni Venegas na kaibigan niya ang pinuno ng oposisyon at siya mismo ang nagbabayad sa mga rebelde bilang isang uri ng propaganda upang mapalakas ang damdaming makabayan. Tinulungan ni Sebastian si Mason na makipagkasundo sa mga South African upang maibalik si Claire. Ngunit bago pa man nila tuluyang madala si Venegas, dumating ang isang galit na pulutong ng mga Paldonian na bumangga at umatake sa mga bayarang sundalo. Sa kaguluhang iyon, nakahanap ng pagkakataon sina Venegas, Mason, at Claire na makalusot papasok ng palasyo, habang si Claire ay nagla-livestream gamit ang kanyang telepono upang ipakita sa buong bansa ang tunay na nangyayari. Sa loob ng palasyo, nagkaroon ng sandaling pagkakaayos sina Venegas at George, ngunit biglang dumating si General Martinez at pinaputukan si Venegas. Mabuti na lamang at hindi siya tinamaan at sa huli ay nagawa niyang mapatay si Martinez. Subalit sa gitna ng putukan, nasawi si George matapos tamaan ng isang ligaw na bala, isang trahedyang nagpatindi sa damdamin ni Venegas. Pagkaraan, dumating ang mga sundalong Paldonian kasama ng mga South African mercenaries. Sa halip na umatras, tumindig si Venegas at nagbigay ng makabagbag damdaming talumpati, nananawagan sa kanyang hukbo na ipaglaban ang kalayaan ng kanilang bayan laban sa banyagang mananakop at sa katiwalian. Nahikayat ang militar at sila ilumaban sa panig niya, dahilan upang sumiklab ang matinding bakbakan sa paligid ng palasyo. Habang patuloy na nagtatala ng mga kaganapan si Claire sa kanyang kamera, nagharap naman sina Mason at Colonel Coihorst sa isang brutal na laban. Doon ibinunyag ni Coihorst na siya pala ang tunay na may kagagawan sa pagkamatay ng mga kasamahan ni Mason noon, isang rebelasyong nagpaalab lalo sa galit ni Mason. Sa mismong sandali ng panganib, nailigtas ni Claire si Mason nang bigla niyang masapol at mapatumba si Coihorst na nawalan ng malay.
Hindi pa doon nagtapos, kinaharap ni Mason ang mga natitirang bayarang sundalo, ipinakita ang kanyang husay at tapang bilang veterano ng digmaan. At nang halos maubos na ang lakas nila, dumating si Sebastian, kasama ang karagdagang puwersa na siyang tuluyang nagtaboy palabas sa mga South African. Sa huli, nagmistulang saksi ang buong bansa, dahil sa live coverage ni Claire, sa pagbabalik ng dangal ni Venegas at sa muling pagkakaisa ng Paldonia, na ipinaglaban-laban sa dayuhan at sa pagtataksil mula sa loob. Ipinakita sa balita sa iba't ibang panig ng mundo ang mga kaganapan sa Paldonia, partikular na ang matapang na pagkuha ni Claire ng mga eksenang nagpatunay sa katotohanan. Ang kanyang mga kuha ay nagsilbing ebidensya na nagpagising hindi lamang sa mamamayan ng Paldonia, kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Dahil dito, dumagsa ang suporta mula sa iba't ibang bansa para sa kalayaan at karapatan ng mga Paldonian. Makalipas ang ilang panahon, nagdesisyon si Venegas na bumaba sa pwesto bilang Pangulo. Sa kanyang talumpati, ipinahayag niya na magkakaroon ng malayang halalan sa Paldonia, isang bagay na matagal nang hinihintay ng kanyang mga kababayan. Ipinangako rin niyang tututukan ang mga pangunahing pangangailangan ng bansa, partikular na ang malakihang pamumuhunan sa sektor ng kalusugan at edukasyon upang matiyak na ang mga susunod na henerasyon ng Paldonia ay may mas maliwanag na kinabukasan. Samantala, bumalik si Mason sa Amerika at muling nakipag-ugnayan kina Jenny at Casey. Sa kanyang pagbabalik, napagtanto niyang higit na mahalaga ang oras kasama ang pamilya kaysa sa ano pa mang misyon o tungkulin. Laking gulat niya nang madiskobre na binigyan siya ni Venegas ng $5 milyong bilang pasasalamat at pagkilala sa kanyang naging sakripisyo. Ngunit sa halip na gamitin ito para sa sarili, nagpasya si Mason na ilaan ang kanyang oras at yaman sa pagpapalapit ng kanyang relasyon sa pamilya. Mula sa isang sundalo at abogadong walang direksyon, natagpuan niya ang tunay na saysay ng kanyang buhay, ang maging mabuting asawa at ama. Sa wakas, nakahanap siya ng kapayapaan at bagong simula.